natin. Kahit na hindi na natin susian yan, makikita natin kung malakas yung spark. So, ikikik ko siya. Ayan. Kita nyo? Maapoy. Ayun. Magandang hapon sa inyo mga kabiker, purihin ang Panginoon. At ito na naman yung ating channel para makapagbahagi ng tutorial. So, ano pang hinihintay natin? Ito na. Kapit tayo mga kabiker. Ito yung tutorial ulit natin. Itong RS125 na Honda natin. No? So, marami sa atin kasi na hindi pa rin satisfied dun sa mga napanood nila, sa mga ginawa nila, at nag-drain pa rin yung battery nila. Napagastos nila. Ngayon mga kabiker, mas mauunawaan nyo at mas malalaman nyo kung ano yung dapat yung palitan, no? Kasi marami na sa atin yung palit kagad ng pyesa at marami sa atin yung nagastusan na drain pa rin yung battery nila. So meron na akong video about sa drain na battery, no? Kaya lang verbal yun. Ngayon dito naman actual ko naman na tuturo sa inyo kung ano yung mga sanhi. And then ito yung para sa mga wala pang mga voltmeter or tester, bagamat gagamit tayo ng tester para malaman natin kung ano yung dapat nating palitan. So explain ko muna. So lahat ng motor merong stator, okay? O tinatawag na alternator. Okay? Kasi dito may mga kanya-kanyang winding ito na coil na nakaseparate. Meron ignition system, charging system at saka lightning system, no? So, ito yung tututukan natin. Itong white, no? So, itong white wire. So, ito yung stator. Stator natin. Ngayon, ang trabaho ng stator, no? Siya yung nagsusupply ng current. Kaya nga, ito yung sinabi kong charger hindi yung rectifier. So, para walang away, dalawa sila, joint force, no? Kung wala yung rectifier, wala din yung stator, walang magcha-charge ng battery natin. Pero ang stator or alternator, ito yung nagcreate ng alternating current para tumakbo yung ating mga motor kasi meron siyang ignition system, yung sinabi ko, no? Papuntang CDI at saka ignition coil. At meron din siyang supply sa battery. And then yung regulator, rectifier, siya yung nagko-convert na voltage. Kasi from AC sa stator, i-convert niya ng DC para mapunta niya sa battery. So, malaking tulong. At siya rin yung nagre-regulates, no? Para hindi mag-overcharge yung battery. So, ituturo ko sa inyo mga kabiker, mamaya, kung paano i-check yung stator, kahit wala tayong tester. At ituturo ko rin sa inyo yung regulator rectifier. Siyempre, gamitin na natin yung tester. So, dito na tayo. Papakita ko sa inyo bakit na-drain talaga yung battery. Para masatisfied tayo. Okay? So, yung battery dito, check natin kung ilang volts. Lagay natin sa 20. Ayan. Yan. 11.7. Okay? So, before kayo magsabi na na-drain yung mga motor nyo o battery nyo, kailangan wala tayong nilagay na loads. Stock yung motor para dun lang sa mga stock na motor na na-drain yung battery kahit pabago yung battery nila. Basta't wala silang kinabit na loads. Ibig sabihin, nagkabit sila ng mga busina na malalakas, mga headlight na malalakas, no? Ina-apply lang to mga kabiker dun sa stock motor na na-drain. So, pag 11.7 kanina, ayaw pa rin mapagana yung push button. Okay? So, ayaw mapagana yan. Gabit natin yung battery. Dito tayo sa kabila para makabit natin mabuti. Kasi importante ito. Ito, para madalian, sabit na lang natin. Ayan. Tingnan nyo. Hindi siya uubra. Wala. Patay. Ayan o. Naka-on na yung neutral na. Kahit kusina. Kunti. So, yung 11, hindi healthy. No? Ngayon, ang gagawin natin para ma-check natin kung ano yung sanhi. No? Katulad nga doon sa video ko mga kabiker, yung sanhi talaga ng pagka-drain ng battery, dalawa ang tinitignan natin dyan. Yung stator at saka rectifier.
Kasi sila yung nagsusupply sa battery, no? Kung sira na yung isa dyan, wala nang magsusupply sa battery natin. Ngayon, kung ang battery natin, okay naman yung regulator, okay naman yung stator, nag-drain pa rin yung battery natin, i-check natin yung mga terminal niya, baka may corrosion. Yan, lilinisin natin terminal niya. O kaya hindi nakakabit mabuti yung mga terminal nung positive and negative natin. At kung ayaw pa rin talaga, malakas na yung battery, nagcha-charge, ayaw pa rin sa push button, so ibang usapan na yon, no? Isin na natin yung starter at saka yung push button, yung linya ng wirings natin. So for the meantime, dito muna tayo sa stator, kung paano mag-check kung wala tayong tester. Unahin muna natin dito sa stator, no? I-check natin kung gumagana pa ba o sira na, no? Ang pa-check dito mga ka-biker, pag wala kayong tester, tanggalin nyo yung connector, no? Ayan. Minsan, lilinisin nyo din yung terminal niyan, kaya akala natin, hindi na nag-charge yung battery natin, madumi lang yung wire. Ngayon, ang titignan natin dito mga ka-biker, isa lang na wire. Siyempre yung charging system, yung kulay white. So, susuksukan natin ng maliit na wire. Diskarte nyo na kung mahaba yung lalagay nyo. Susuksok nyo lang dun sa kulay puti. Ayan. Diyan natin makikita kung malakas pa yung supply o active pa, no? Dito nyo makikita. Ito yung technique mga ka-biker, no? Ngayon, papadyakan nyo yung kick para makita natin kung malakas yung pitik niya. Makikita nyo kung gaano kalakas to. Kung ganito pa, okay pa yung stator natin. Sige, tingnan natin. Kahit na hindi na natin susian yan, makikita natin kung malakas yung spark. So, ikikik ko siya. Ayan. Kita nyo? Maapoy. Ayun. So, marinig mo yung pitik, pero sa apoy na lang tayo bumase. Ayan. Ayun, nakasok. May pitik siya, nahulog. So yun mga ka-biker, meron siya. No? Malakas yung spark ng supply niya. Kaya hindi natin masasabing sira yung stator. Sira yung charging, no? So good tong charging ng stator. Paano naman tayo mag-check kung good pa yung regulator rectifier natin? Kasi yan yung mga source. So dito tayo. Ang regulator rectifier mga ka-biker, kailangan i-check natin yan pag gumaandar yung motor, no? So gagamit tayo ng tester dyan para makita natin yung reading na taas ba siya, no? So ito yung tester natin. Yan. Para mas makita natin backlight natin. Yan. Kabit natin sa positive dahil nakakabit naman na yung battery niya. And then kabit natin dito. Kanina nag-reading tayo. So nagdra-drop siya sa 11, no? Ayan. So nagdra-drop siya sa 11. 52. 11.5. Kanina 11.7. Ang pag-check ka-biker ng regulator, kailangan yan, gagamit tayo ng tester para makita natin kung ano yung reading niya pag umaandar at ire-rev natin. Kapag ang reading ng battery, makita natin sa umaabot siya ng 10 to 14 volts, 0.5, yan, no? Hindi sira yung rectifier natin, no? So patutunayan natin yan. So check nyo to. Yan. To check the regulator, connect the meter leads to the bike's battery as it's running. Yan yung ginawa natin. The reading should not be higher than 14.5 volts or lower than 13.5 volts. If the reading is higher, this means its battery is overcharged and you may need to replace the regulator rectifier. Magpapalit lang daw tayo mga ka-biker pag overcharged na yung nire-reading ng battery natin dito sa tester natin. Ibig sabihin nag-overcharge na. Hindi niya na naayos yung voltahe, lumalampas na yung volts. Hindi niya na nakokontrol. So, rectifier ng sira nun. Kaya nga, importante yung dalawa. Ngayon, ire-rev natin yan. Kailangan, makikita natin dito dalawa. Gumagana yung rectifier at healthy yung battery. Pero pag yung battery, nag-drop siya,
bumaba siya, pag nagcha-charge, bumaba siya sa 10 volts, may tama na yung battery natin. So, panda rin natin. So, backlight natin ulit. Panda rin natin. Ako. Hindi yata nakakabit yung stator mabuti. Okay. Wala. Ayaw. A few inches later. Check natin. Yung ano. Oh. What happened to you, my friend? Wait lang, mga kabiker. Tapos yung susian natin, no? So, ayusin muna natin dito. Papaanda rin natin ngayon. No? Papaanda rin natin kung ano yung reading niya. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung ano yung reading niya, paanda rin natin. No? So, ayan mga kabiker. Nire-rev ko, 13, ayan o, hanggang 13.9 lang siya. Pero nagdra-drop siya ng 12.6. Ayan. No? Ayan, 13 to 14. Kanina, umabot siya ng 14. No? So, 12. Rev natin. Ayan, 13 point something. Ayan, 14. 14, 13 lang dapat. Hindi siya lalampas ng 16. Ganon. So, na-check na natin yung stator kasi yun yung unang check natin. Pangalawa, yung rectifier. At pinagsabay na natin yung battery para makita natin kung healthy nga. No? Kaya nga, doon sa mga nagkarga ng loads, hindi pwedeng i-apply ito, no? Kasi nga, may loads kayo, talagang madre-drain yung battery nyo. Ito, stock lahat. Stock stator, stock rectifier, tapos battery, kahit na bago pa yan, no? Mache-check na natin kung ano yung papalitan natin. So, ganun lang kasimple yung pag-check mga kabiker, no? Kaya, nagdre-drain yung battery natin, hindi natin One eternity later. yun mga kabiker, naabala tayo, natumba yung cellphone natin kasi ayan nabali yung charger ko, na bumagsak yung pan natin, camera natin na cellphone. Hindi ko na napakita sa inyo yung pinatay ko yung susi. Yun nga, at simple lang yung ginawa natin mga kabiker. Karugtong niya na lang to, naabutan na tayo ng ulan. At yun lang ang gagawin nyo, check na lang yung stator, yung rectifier, kasama na yung battery, ano? Para alam natin kung ano yung papalitan natin. So yun lang mga kabiker, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and share na rin, and then wag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, and then kung nasa Facebook kayo, paki-follow na rin yung page natin. So yun lang mga kabiker, thank you for watching, God bless.